Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan i-click ang subscribe, ang like at ang bell button para ma-notify ka sa tuwing mai-upload ako ng videos. Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo ngayon sa ating panibagong aralin? Ano nga? Okay, dahil handa ka na, bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ay kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon. Kaya ngayon, ay samahan mo ko upang tanggapin ang ating basbas galing sa itaas, galing kay Jesus. Okay ba? Okay, simulan na natin magdasal at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawaing aming gagawain. Hilungin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo at panatilihin mo kaming ligtas sa kahapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O ngayon naman mga bata ay tapos na tayong manalangin. Samahan mo naman ako ngayon na magpalakas ng katawan. Gusto kasi ni teacher na maging malusog ka at malakas ang iyong katawan araw-araw. So, kailangan nating, unatin na naman ang ating katawan. Palakasin natin. Ayan, unatin natin. Kaya ngayon, ikaw ay tumayo at samahan mo ko sa aking pagsasayaw. Handa ka na ba? O, dali na. Ipakita mo nga sa akin na ikaw ay handa na. At tumayo ka na maayos at ihanda ang iyong sarili sa ating bagong sayaw sa araw na ito. At kinakailangan, syempre, kabisaduhin mo ang ating sayaw. Naintindihan mo ba? Okay, so dahil naintindihan mo na, simulan na nating sumayaw. So ngayon naman mga bata ay ihanda natin ang ating sarili sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Pero syempre bago tayo magsimula sa ating aralin ay gawin natin ang ating daily routine. Handa ka na bang gawin ito? Kung ikaw ay handa na, simulan na natin. Tayo naman ay dumako sa ating balitaan. Ikaw nga ay magulat. Awitin naman natin ngayon ang awit ng panahon.
natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan, pagpasok sa eskwelahan. Sabihin mo nga kung ano ang panahon natin ngayong araw na ito. Mga bata, tayo naman ngayon ay magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ayan, mahusay. Alam niyo na kung ano ang tamang bilang ng 1 hanggang 50. Ayan mga bata, nagawa na natin ang ating mga daily routine. Ngayon naman ay ihanda mo ang iyong sarili sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa ating larawan para sa araw na ito? Maaari mo bang sabihin kung ano ang nakikita mo sa screen ni teacher? Mahusay, ito ay ang paaralan. Ano ba ang ginagawa natin sa paaralan? Lakasan mo nga ang iyong sagot. Okay, mahusay. Tayo ay nag-aaral. Ngayon mga bata ay pag-aaralan naman natin kung ano-ano ang mga lugar sa ating paaralan. Ano-anong mga lugar ang maaari nating makita at dapat nating alamin sa ating paaralan. Mga bata, tayo ay magbalik-aral. Magpapakita ako sa inyo ng larawan ng bahagi o lugar sa ating paaralan at tukuyin nyo o sabihin nyo sa akin kung anong lugar ito. Itong nasa larawan natin mga bata, anong bahagi ng paaralan o anong lugar ito ng paaralan? Lakasan mo nga. Tama, ito ay silid-aralan.
o classroom. Mahusay. Ito naman mga bata, anong bahagi ito o anong lugar ito sa ating paaralan? Lakasan mo nga. Tama, mahusay. Ito ay silid aklatan. Ito naman mga bata, anong bahagi ito ng ating paaralan? O anong lugar ito? Mahusay. Ito ang tanggapan ng mga guro o ang ating faculty room. Ito naman mga bata, anong bahagi ito ng ating paaralan? Anong lugar? Makikita natin dito ang ating punong guro. Mahusay. Ito ay tanggapan ng punong guro o ang ating principal's office. Ito mga bata, anong lugar ito ng ating paaralan? Mahusay. Ito naman ang ating kantina o kantin. Ngayon naman mga bata ay ano-ano ang mga bagay na maaari nating makita sa bawat lugar sa ating paaralan. Tingnan nyo nga kung ano ang nasa unang larawan natin. Ano ang inyong nakikita? Okay. Ito ay lapis, ballpen, tisa o chalk. Ito ay makikita sa ating silid-aralan. Saan mo makikita ang mga ito? Mahusay. Ito ay makikita natin sa ating silid-aralan. Ito mga bata, ano ang nasa larawan natin? Okay. Ito naman ay papel at notebook. Ito din ay makikita natin sa ating silid-aralan. Ito, saan natin ito makikita? Okay, ito din ay makikita natin sa ating silid-aralan, ang lamesa at ang ating mga upuan. Ito, blackboard at whiteboard. Ito ay ginagamit ni teacher, kaya ito ay makikita natin sa silid-aralan. Ito naman mga bata, ruler, pantasa, at gunting. Gumagamit ba kayo nito? Okay, mahusay. So, ang ating mga nasa larawan ay ginagamit natin sa ating paaralan o sa ating silid-aralan. Ang mga pangkulay katulad ng crayons at watercolor o color pencil, ito ay ginagamit natin sa ating silid-aralan, hindi ba? Okay, so ito ay ginagamit natin sa ating silid-aralan. Ito ay makikita natin sa ating silid-aralan. Ito naman mga bata, ano ang inyong nakikita ngayon sa ating larawan? Okay, ito ay mga pagkain. Saan lugar naman natin ito sa ating paaralan makikita? Mahusay, ito ay makikita natin sa ating kantina o kantin. Ano-ano pa ang mga bagay na pwede nating makita sa ating kantin o kantina? Okay, ito pa ay mga upuan at mga lamesa na kinakainan ng mga bata at ang ating juice at sandwich. Yan ay mga bagay na makikita natin sa ating kantin o kantina. Ito naman mga bata, sino ang gumagamit ng mga ito? Mahusay, ang doktor
o ang doktor at si nurse ang mga gumagamit ng mga bagay na ito, katulad ng pang-injection, band-aid, pang-bandage at ang stethoscope. Sila ang gumagamit niyan at makikita natin ito sa ating klinika o klinik. Katulad din ng mga gamot, yan din ay makikita natin sa ating klinika o klinik. Ito naman mga bata, ano ang inyong nakikita? Okay, tama. Ito naman ay sa ating palikuran o sa ating CR o comfort room. Ang mga bagay naman na makikita natin dito ay cubicles. Kapag kayo ay pumasok sa CR ng eskwelahan natin, makikita ninyo na bawat papasok na mga bata ay mayroong mga cubicles na maaaring gamitin. At ganito naman ang itsura ng mga cubicle ng panlalaki. At syempre, ang ating tabo at timba para gamitin natin sa pagbuhos ng ating dumi o ng ating ihi. Ito naman mga bata ay makikita natin sa tanggapan ng ating punong guro o sa principal's office. Meron siyang sariling telepono para kapag kailangan siyang kontakin ay madali lang siyang matawagan. Meron din siyang sariling computer na kailangan niya para sa mga dokumento na kailangan niyang ipasa. At syempre, ang eskwelahan ay nakapaligid ang CCTV at nasa kanya ang monitor. Katulad yung nakikita ninyo, meron din tayong monitor na makikita yung mga nangyayari sa ating buong eskwelahan. At ang ganitong lamesa ay makikita natin sa tanggapan ng ating punong guro o ng ating principal's office. Okay, ngayon naman mga bata, ano naman ang makikita natin sa ating computer room? Siyempre, makikita natin doon ang iba't ibang uri ng computer. At eto naman mga bata ay makikita natin sa ating silid aklatan. Dahil doon ay puno ng aklat at ang tangi mo lang pwedeng gawin doon ay magbasa ng iba't ibang uri ng mga babasahin katulad ng aklat, dyaryo at yung mga iba't ibang storybook. Para sa ating unang gawain mga bata, ito ay makikita ninyo sa ating module. Gupitin ang dalawang larawan ng kagamitan at idikit ito ayon sa lugar kung saan ito makikita. At muli kong paalala sa inyo ay gagamit kayo ng gunting sa paggupit ng mga larawan. Kaya kailangan meron kayong gabay ni nanay o ni tatay o kung sino man ang nakakatanda sa inyo upang maiwasan natin ang aksidente na maaari nating makuha. At para naman sa ating ikalawang gawain, bilugan ang lahat ng mga kagamitan ayon sa lugar na ipinakita sa unang larawan. Tingnan ninyo ang nasa kaliwang bahagi na larawan. At kung ano ang lugar na ito, hanapin mo naman dito sa bandang kanan ang mga kagamitan na maaari nating makita sa lugar na sinasabi sa unang larawan. Para sa ating ikatlong gawain, ikabit ang mga kagamitan ayon sa tamang lugar kung saan ito makikita sa lugar na ating paaralan. So, ikaw naman ay nakinig sa akin, hindi ba? Kaya mabilis mo lang itong masasagutan. At para sa ating huling gawain, para sa araw na ito, ay isulat mo kung saang lugar
sa paaralan, makikita ang mga sumusunod na larawan. Dahil ikaw naman ay nakinig at alam mo na kasi kahapon ay pinag-aralan natin ang mga lugar sa paaralan, ay agad mo naman itong masasagutan. Sa akin, syempre bibigyan kita ng award, hindi ba? Kasi ikaw ay nakinig at inaasahan ko na naintindihan mo ang ating aralin. Kaya itong bituin ay para sa iyo. Sana nagustuhan mo. Okay, ngayon mga bata, hindi ba napakadali lang ng ating aralin para sa araw na ito? Ito ay lagi nating tatandaan. Ang batang katulad mo ay hindi dapat nagsasabi ng hindi mo kaya. Lagi mong tatandaan, ang lagi mong sasabihin ay kaya ko ito. Ulitin mo nga. Ang batang katulad ko ay hindi dapat nagsasabi ng hindi ko kaya. Ang lagi kong iisipin at sasabihin ay laging kaya ko itong gawin. Okay? So dahil dyan mga bata, ako ay magpapaalam na sa inyo. Magdahan-dahan ay uuwi na, bukas na ulit ay magkikita. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo. Paalam na mga bata, bukas tayo ay magkikitang muli. Paalam na! Wow.